Linis kami ni Hapon at nagtanim kami ng gulay dun sa bukid. Hi, hello, minasang konnichiwa. Tara, samahan nyo kami today's mini vlog. Mas 9 po ng umaga ay napunta kami dito sa post office para magbayad. Isang araw po kasi ay nalate ako sunduin si Kenshin sa school niya. Late po ako noon ng 7 minutes kaya nagbayad po ako ng nasa 200 yen. Sa school po kasi ni Kenshin, kailangan po hindi po lalagpas ng alas 3 kapag susunduin siya. Ang schedule niya po kasi ay alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Pag lumagpas po ng alas 3 ay meron ka ng babayaran. Tapos po namin ibigay yung resibo dun sa Hoiken ay dumiretso na po kami dito sa bahay. Dahil flat na naman ulit tong bike namin kaya papagawa daw ni Hapon. Hindi na kinaya ng powers kong mga auntie kaya kailangan na namin ipagawa. Habang pupunta po kami doon sa loob, ay nakasalubong ko po yung dating katrabaho ko. Katapos namin mag-usap saglit, ay dumiretso na po kami dito sa loob. Hindi nga muna namin dinala yung bike dahil magtatanong daw muna kami, sabi ni Hapon. Buti na lang po, nandito yung asawa ko at tinutulungan niya ako. Ito nga po pala namin ipapagawa yung sirang gulong. Dahil sira na po at marami ng butas, kaya kailangan na pong palitan ng bago. Ito nga rin po pala namin binili itong bike. Magdadalawang taon na to, binili pa sa akin to ng asawa ko. Sa pagpapagawa nga po pala ng gulong, ay medyo may kamahalan. Tapos hindi mo rin siya makukuha kaagad, siguro mga 3 days pa. Tumingin na nga rin po pala yung asawa ko ng electric bike. May nakita kami dating mura, kaso nga lang nabili na. Bago kami muwi, bumili muna ako dito ng itatanim kong talbos ng kamote. Pagka-uwi po namin ng bahay, nagpalit lang ako ng damit dahil pupunta nga kami doon sa bukid. Maglilinis at magtatanim daw kami ng gulay, sabi ni Hapon. Abay sinisipag ata tong uncle yung mga auntie. Pagkatapos po ng ilang minutong biyahe, ay nakarating na po kami dito sa bukid ng mga binan ko. Si Hapon naman po, ay tinitignan niya yung mga patatas na kinain ng unggoy. Sobrang nalungkot talaga kami dito ni Hapon mga auntie. Kung hindi lang po kinain ng mga unggoy, magaganda na sana yung mga tanim namin mga patatas. Katapos po namin tignan yung mga tanim namin, ay pinaandar na rin po ni Hapon itong grass cutter. Medyo mahirapan nga kami itong paandarin dahil luma na. Kaya ayan po si uncle nyo, hatak ng hatak, hugot ng hugot. Kinaya ng asawa kong paandarin, kaya napagod siya mga auntie. Yung ginawa ko po, pagkatapos niya, ay ako naman yung sumubo. Salitan nga kami magpaandar dito sa grass cutter. Daddy! Stop the pan. Binalik ko nga yung salamin na pinahiram niya dahil hindi ako sanay. Tapos sinarot-harot nga niya ako mga auntie. Diba nasutilso na? Pagkatapos ko mapaandar, ay sinimulan ko na mag-grass cutter. Kailangan po kasi namin dito maglinis dahil humahaba at marami na yung mga damo. Kapag maliwalas po kasi dito, baka hindi na pumunta yung mga unggoy. May mga nabasa nga pala ako sa comment section, bakit daw hindi kami maglagay dito ng bakod? Nabi ko nga yun sa asawa ko, ang sagot niya po sa akin ay hindi daw po pwede dahil masyadong mahal. Po kasi sa Japan, sa mga bukid po ay hindi uso ang bakod. Meron naman pong iba dito na gumagamit sila ng panaboy sa hayop. Kami po kasi ay hindi na po namin kailangan maglagay dito ng bakod. Isang taon po, 1 pesos lang kami pwede magtanim ng gulay at tuwing summer lang po yun. Kapag winter naman, ay hindi kami nagtatanim dahil mamatay yung mga gulay. Kaya hinahayaan na lang namin kung kainin man ng unggoy o hindi ay okay lang. Katapos ko mag-grass cutter, ay nagtanim na ako dito ng beetroot. Katapos mag-araro ni Hapon, ay nagpahinga lang siya ng konti dahil mamaya po ay mag-grass cutter naman siya. Finally mga ante, natapos rin ako magtanim dito ng beetroot. Beetroot nga pala mga ante, hindi ko po alam kung ano po sa Tagalog. Kulay red nga to, gustong-gusto to ng asawa ko, ginagawa po niyang soup. Pagkatapos ko magtanim, ay naghugas na ako, saka ko niligpit yung mga kalat. Hapon ko naman ay busy mag-grass cutter. Nalagay ko nga ng mga gamit dito sa sasakyan, ay meron pa akong muntikang makalimutan mga auntie. Ay dali ko nang kinuha para may tanim ko na. Dahil kinain po yung mga patatas, kaya magtatanim naman ako dito ng mga kamote. Hindi ko alam kung kakainin pa to ng unggoy, pero i-update ko na lang kayo. Try and try lang tayo dito mga auntie sa pagtatanim. Ang gusto ko rin po to, lalong-lalo na yung talbos. Sarap tong ulamin at igisa kapag may sardinas. Pag meron na pong talbos, ay papaulam din natin to kay Kenshin. Yun na lang po, hindi mainit ngayong araw na to at umaambon ng konti. Diyan mga auntie, kahit nakakapagod, ay tapos na rin ako magtanim ng mga gulay. Hapon ko naman ay sobrang sipag niya ngayon mga auntie. Pinapatigil ko na nga siya mag-araro dahil anong oras na. Mag-aalas 3 na nga po ng hapon nung natapos kami. At kailangan na rin po namin sunduin si Kenshin. Kapag na-late kami, ay magbabayad na naman. Sa sobrang sipag namin ni Hapon, ay muntikan pa kaming malate sa pagsundo kay Kenshin.
Buti na lang sakto ako nakarating mga ante. Sayang din naman kasi ang ni Hakien. Kasundo po namin kay Kenshin ay nagaya po si Hapon na kumain daw kami sa labas. Kanina habang nagtatanim at naglilinis kami dun sa bukid ay wala pa kaming kain ng asawa ko. Kaya pagka-uwi namin ng bahay ay naligo na ako kagad. Nakahiya naman kasi kapag lalabas tayo ng amoy pawis. Pagkatapos ko maligo at magpatuyo ng buhok ay lumabas na rin ako kagad. Ang dalawang hapon ko naman ay nasa labas at hinihintay nila ako. Kaya na nga po kami at dumaan muna kami dito sa drugstore. Bilhan nga daw po tayo ni Hapon ng vitamin. Ito nga po yung iron at folic acid. Pagkatapos po namin magbayad dun sa counter ay dumiretso na po kami sa Toyoshina. Kain daw po kami ng burger, sabi ni Hapon. Abay, gustong gusto ko naman mga auntie kasi gutom na ako. Dito nga po kami nagpunta sa bagong bukas na restaurant na Bipono. Pasok namin dito sa loob. Syempre, nag-order na rin po kami kagad ng pagkain namin. Habang naghihintay, ay syempre selfie muna. Italia. Italia. Wow! どう？美味しい。お注文しないようでお揃いでしょうか。バーガーロースもこちらご用意ございますので、よろしければご利用ください。Order nga po kami dito ng burger. Sobrang sarap nga po ng burger nila dito. Pagkatapos namin kumain, nagbayad na kami sa counter at pagkatapos naman namin magbayad, ay umuwi na rin kami kagad. Kailangan na rin po kasi namin umuwi dahil may pasok pa si Hapon kinabukasan. Fast forward na nga po mga auntie, nakauwi na rin po kami kagad dito sa bahay. Pagka-uwi namin, nagbalat na ako dito ng mangga. Ito pa po yung binili naming mangga nung isang araw. Bigla nga ako nag-grip at masarap pala tong mangga na to. So nga lang, may kamahalan yung presyo. Bigyan ko nga si Kenshin kaso nga lang ayaw niya ng mangga. Tapos ko pong kumain ng mangga, ay ginawa ko na rin po tong project ni Kenshin. Hindi ko nga alam kung tama ba tong ginagawa ko. Ito nga yung project ni Kenshin, para siyang kadang-kadang. Sabi ng teacher, ay lalagyan ko lang daw to ng tali. Tapos ko malagyan ng tali, pinatest ko muna kay Kenshin. Kaso nga lang, ayaw ng anak ko dahil mahirap daw. Kaya ako na lang po yung sumubok mga auntie. Sabi ko subukan niya, kaso ayaw niya talaga. Yun lang po at dito na po natatapos ang aking mini vlog. Maraming salamat po. Thank you for watching. Sayonara and...